out by Johnny. Gandang araw sa inyo guys. Ngayong araw na to, checkin natin tong walk-in chiller. Bagsak ang temperature niya. Nasa 70 Fahrenheit. So walang kalamig-lamig sa loob. Guys, silipin natin sa loob. So guys, yung drinks natin walang lamig. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa loob ng walk-in chiller natin. So ayan, umaandar naman mga pan natin. So malinis naman ang evaporator natin. So ayan guys, tingnan natin sa likod ko ng problema kasi walang kalamig-lamig dito sa loob. Tara guys, dun tayo sa labas. Baka may problema din sa outdoor o outdoor unit natin hindi umaandar. Tayo sa labas guys. Guys, nandito tayo ngayon sa likod ang unit natin. So ang outdoor natin di umaandar guys. Condenser fan saka compressor. So itong high side nya 225 at ang low side nya is 120. Yan ang standing pressure nya guys. So checkin natin ang outdoor kung bakit hindi umaandar. Buksan natin to guys. Itong contactor ng fan at saka compressor natin guys. So hindi siya naka-contact ngayon. So checkin natin kung bakit. May pressure naman siya guys, pero bakit hindi umaandar. So ito ngayon timer natin guys, hindi naman nakaturo sa defrost. Guys, actually hindi naman talaga siya defrost. Sinet ko lang siya ng 30 minutes kada 6 na oras na magpapahinga. Kasi walk-in chiller to, so hindi naman talaga siya defrost na gagana ang heater. So wala naman talaga tong heater ang walk-in chiller. So sinet ko lang siya ng 30 minutes kada 6 hours para makapagpahinga ang makina. So ngayon guys, kailangan natin checkin tong contactor natin kung bakit hindi pumapalo. So ang timer natin guys, hindi naman siya naka-defrost. Hindi naman siya dito. So ito kasi guys ang defrost niya. Yan. So siya ngayon, naka running mode, hindi siya naka-defrost. So yan ang timer natin. So ibig sabihin dapat itong contactor natin na papalo na. So pagka ganito guys, checkin natin kung low pressure. Hindi naman guys maglo-low pressure kasi ang standing natin is 120 ang pressure natin, yung high side. So ibig sabihin may preon siya guys. So checkin natin ang itong contactor kung bakit hindi siya pumapalo. So itong isang linya kasi na to guys galing sa low pressure at high pressure. Pero itong linya nito kasi guys, itong isa, itong yellow, nakalagay dito sa isang line ng contactor natin. So kung makikita nyo, so kung tetesterin natin guys, tingnan natin kung may power siya. So
So ayan guys, 220 siya. So ayan, makikita nyo guys dito 220. So 3 phase to guys, so may power. Ayan. So ito guys, ngayon checkin natin tong coil ng contactor kung buo siya. So ngayon i-off muna natin ang power. Ayan, ito ang checkin tong so tanggalin muna natin itong isang linya para matesting natin yung coil. So ayan guys, tanggal na natin isang linya ng coil ng contactor. So tetest rin natin kung buo yung coil nya. So yan guys, sira ang coil ng contactor natin kasi walang reading. Kung may reading siya, ayan. Pero ilalagay natin sa coil ng contactor natin. Ayan. So ibig sabihin na kaya ayaw pumalo ng contactor natin is sira yung coil. So kailangan magpalit tayo guys ng contactor. Ayan guys, palitan natin tong contactor ngayon. So ito ngayon guys ang ipapalit natin na contactor. Pang 3 phase din guys, 220 ang 208 to 240 volt ang coil nya. So 40 amps guys. Sa ilalim, tanggalin muna natin itong screw dito, nakahawak sa contactor. Huwag lang tanggalin, ano lang, luwagan. So guys, ayan, para hindi kayo malito magpapalit ng contactor, pwede rin na ilagay nyo muna yung bagong contactor tapos isa-isahin yung ilagay ang mga wire. Pwede rin naman tanggalin tong isa-isa, markahan nyo na lang para hindi kayo malito. Pero kung gusto niyo naman, kakabit na natin yung bagong contactor tapos yung mga wire isa-isa nating lilipat para hindi tayo malito sa wiring. So kung itong bagong contactor natin guys, ilalagay muna natin. Guys, kabit muna natin yung bagong contactor para pag nakabit na yan, iisa-isahin na natin ilagay ang i-load ang wiring natin.
guys, kabit muna natin itong mga maliliit na wiring natin. So ito, susundan nyo lang yan guys. Ayan. Itong dilaw, punta dito. Yeah bro, ito yung flat screw. Ayan. Lagay din natin dito guys, sundan lang natin yung wiring kung saan siya dating nakakabit. So yan guys, maigpit na lahat. Ayan. So double check natin lahat ng connection kung maigpit ang mga pagkakabit natin guys. Sa coil. So power ng time delay natin galing dito, pasok dito, input, output, load, punta ngayon sa coil natin. Then guys, subukan natin na i-on ng unit natin kung tatakbo na guys. O, pwede natin i-on ng main breaker natin guys. Tignan natin kung aandar ang unit natin. So ayan guys, aandar na yung unit natin. So buti lang, yun lang naging trouble guys, yung coil ng contactor natin. Yan, tingnan natin ang low side ng stage natin. So ayan guys, unti-unti nang bumababa. So iikot na ang preo natin, circulate na. So nagsisimula na yan guys, lumamig dun sa walk-in sealer natin. So kung makakapa natin to, high side natin medyo mainit na, maligamgam na. Suction natin, yan, lumalamig na. So unti-unti na yan lumalamig doon guys sa loob. Makikita nyo yung side glass natin guys, clear. So ibig sabihin na full charge yan. Mararamdaman nyo dito guys, mainit na ang buga ng condenser natin. So nagsisimula ng lumamig yan doon sa loob. Yun ang mga dapat natin checkin guys sa unit na to pagka hindi tumatakbong outdoor. Kung titingnan natin gauge natin, may mga pressure naman, high and low.
Tapos titingnan muna natin yung supply ng papunta sa coil kung meron. Kung meron, checkin natin yung supply na yung coil naman, yung coil ng contactor. So kahit na may supply ang coil ng contactor natin, kung sira yung coil ng magnetic contactor, hindi magko-contact ang contactor natin guys. So yun lang ang isang way ng pag-check ng contactor guys, at saka yung pag troubleshoot nitong outdoor unit ng walk-in chiller. Ang isang linya kasi nito guys ng power papuntang coil natin nakaload sa isang line ng so papasok ng time delay. Time delay naman, halimbawa mag brown out, hindi siya mag-on kagad pagbalik ng power. So may delay siya ng mga 3 minutes to 2 minutes, depende sa setting nyo. Tapos yung load mapupunta ngayon dun sa coil. Yung isang coil naman guys, ito supply naman yan, galing naman yan dito sa timer, pero dumaan ng dumaan siya ng low pressure, high pressure. So para pag mag low pressure o high pressure ang unit natin, kakat out niya tong coil para bumitaw ang contactor natin guys. So sa ngayon na naging problema natin guys is yung coil, nasira yung coil ng contactor natin. Ayan guys, mainit na ang buga dito. So tara guys, checkin natin sa loob kung nagsisimula ng lumamig. So guys, ang ginagawa natin ngayong araw na to, pinalitan natin ng contactor. So yan, mapapansin mo unti-unti nang lumalamig-lamig ang ating mga stock. Lumalamig na ang ating mga stock. Pasok tayo sa loob guys. Tingnan natin unit natin. So ayan guys, tuloy-tuloy naman ang andar ng outdoor unit natin. So look, ang pressure natin sa suction guys is 80. Magdadrop yan guys, bababayan ng paunti-unti habang lumalamig sa loob. So ayan guys, pwede natin isara tong outdoor unit natin para kung tayo serba sa loob, para makita natin kung ilang temperature na siya. So sara na rin natin dito guys.
Ayan na guys, check natin kung bumaba na yung temperature natin. So nasa 48 ang temperature natin guys. So lumalamig na yung walk-in chiller natin.